Kailangan gawin natin ito para manatili tayo sa kapangyarihan. Anong kapangyarihan meron ng utusan? Kung ayaw niyong pumunta, ako na lang. Kinakailangan makapunta ako sa mansyon para malaman ko kung anong transaksyon na mangyayari. Hintayin niyo mamaya tawag ko at ako sasabihin sa inyo kung anong gagawin niyo. Mr. Kwon, finally we meet. Hindi ba natin hihintayin ang inyong tagapagmana? Agon, tama-tama ang gating mo. Ang ating kaalyado sa East Asia, Mr. Arthur Kwon. My granddaughter, Veronica. It's a pleasure to meet you. Veronica Kwan, it's a pleasure. Now that our families have met, let's get down to business. I present to you the best drug that your money can buy. Talawak na aming impluensya at kapangyarihan, mabilis naming maibebenta ang produkto mo. Bakit niyo pa sinama si nanay dito? Hindi niyo na inisip ang kapakanan niya. Delikado ang buhay niya dito. Ako pa rin ang ulo ng pamamahay at ang pamilyang ito. Ako pa rin ang masusunod. She stays, wala ka na magagawa doon. Excited ako sa partnership natin. Sigurado ako maraming bibili sa bagong produkto natin. Oh, no doubt. Alam namin na maraming bibili niyan. Ang problema, may bebenta ba ninyo dito? Huwag kang mag-alala. Aayusin niya ng aking ako. Oh, I'm sure you're very proud of your son. I am, Mr. Kwon. I am. Ikaw naman, Veronica. Mukhang alam mo na ang mga pasikot-sikot na iyong negosyo, ah. As I told you, ako ang nagpalaki dito kay Veronica. I taught her everything about the business. But we hope we had somebody to help her run the company. Bakit wala pa bang boyfriend si Veronica? Wala pa po. Apo, single itong si Veronica. Bakit hindi mo samahan si Veronica isang araw at magpaikot-ikot kayo dito sa Manila? If he's available, then why not? Mukhang mas lalo lalakas ang ating negosyo pag nagkatuluyan itong dalawa. Tolo, alam ko kung gaano ka-importante ito sa inyo. Sasama ako. Ang papa mo, kasama ba? Hindi ako papayag na kayong dalawa lang. Hindi buo ang Guerrero kapag wala ako. Pero, hindi magandang pinaghihintay ang mga Montenegro. Don Julio, the first shipment worth 300 million is arriving today. In order to start our partnership, I want you to ensure me that the shipment enters trouble-free and you will be able to distribute immediately. Huwag kayo mag-alala, Mr. Kwon.
Sinisiguro ng aming mga partners na makakapasok rin yung produkto ng walang aberya. May I know who your partners are? The Guerrero family. Sila ang political family na nagpapatakbo ng buong Maynila. Really? That's impressive. We want to meet the Guerreros. Mamaya sa Pierre, andun sila. Ipapakilala ka rin namin sa kanila. Well, we need to go. Well, we'll see you at the port. Sige, pupunta na rin yung aming mga kasosyo. Sisiguraduhin namin walang problema sa ating ship. Dito ka na muna, huwag kang sumama sa amin. Ramon, pangako mo, hindi mapapahamak si Tanggol. Yeah. Baba. Tagal naman tumawag kay Tanggol. Matuloy kaya transaksyon nun? Huwag kang mainitin. Maghintay lang tayo at sigurado tatawag din yun. Sana nga, huwag na tumawag si Tanggol eh. Para hindi na matuloy yung lakad natin. Baka mamaya pa natuloy yun. Sigurado, malaking laban na naman to. At bakit? Naduduwag ka? Ikaw pa naman ang pinakamalaki dito sa grupo? Walang mangyayaring masama sa atin basta magtiwala ka kay Tanggol. Boss, kumpleto ba tayo sa gamit? Baka mamaya, matihado tayo. Huwag kang mag-alala, Emil. Kompleto tayo sa gamit. At napaghandaan na rin namin to. Marami na rin kaming nakabanggang grupo. Kaya magtiwala ka lang. At hindi basta-basta ang grupong to. Kaya naniniwala ako. Matatapos natin ang misyon. Makakabalik tayong lahat ng buhay. Ito na, tumatawag na si Tanggol. Tanggol, Divina, pumunta na kayo sa pier sa Masangkay. Kapag tapos na ang transaksyon, harangin niyo ang shipment sa Enriquez. Ako nang bahala kay Lolo at kay Papa. Ako na didiskarte. sige Tanggol. Ano pang hinintay nyo? Umilis na kayo. Magandang umaga po, Mayor. Romero. Nasa loob na po, hinihintay na po kayo. Padaanin mo si Mayor.
sa inyo. Nakapwesto na po lahat ng mga tauhan ko. Handa na rin namin kayong i-escort. Wala dapat maling mangyayari sa araw na to. Yes, sir. Berto, bakit nandito lahat ang mga tauhan ni Romero? Huwag mo na sila pansinin. Dagdag protection lang yan. Saan? Sa mga Montenegro? Papa, mainit ang dugo sa akin na Ramon. Hindi natin alam kung ano pumapasok sa isip niyan. Napaka-predictable, napaka-unstable. Gusto ko lang makasigurado na hindi tayo masasabit tayo mga gerero o anuman ang mangyari. Roberto, wala silang gagawing masama dahil kakampi natin sila. Ilagay mo sa kukote mo yan. Ikaw lang itong pinagpipilitan mong kalaban sila. Dahil sa alitan yun ni Ramon. I think Lolo's right. I don't think the Montenegros are stupid enough to try something here. Besides, ano naman mapapalaan nila kung kakalabanin nila tayo? Hindi rin namang masama kung mag-iingat tayo, hindi ba? Roberto, alalahanin mo, ilang beses ko na sinabi sa'yo, kailangan natin ang mga Montenegro. Pwede ba? Pag hindi na nakatali ang kapangyarihan at ulo ko sa kamay ng mga Montenegro, baka sakali, Papa. Halika na. Tanggol, papunta na kami dyan. Malapit na kami sa pier. Pwede na kayo pumwesto. Doon kayo pumwesto sa kanto ng Aguilar. Oo, alam ko yan. Diyan din ako nagbababa ng kotse. Tara, doon tayo sa may kanto ng Aguilar. Copy, boss. Mayor, yan na po ang kargamento ng mga Montenegro. Ayaw ng gulo, ha? Ayusin mo kagad yan. Opo, Mayor. Nakita mo na. Hindi naman mahirap ang pinapatrabaho ng mga Montenegro. Pagkatapos nito, pwede ka nang bumalik sa City Hall. Papa, hindi talaga tapat dahil nandito. Ginagawa ko to para sa'yo, ha? Hindi para sa mga Montenegro. Roberto, kailangan natin ng pere para sa kampanya mo ni Miguelito. Kaya natin ginagawa ito. I think Lolo's right. Kailangan pa natin ng pera ng mga Montenegro. But once I win the elections, baka panahon na i-reconsider natin ang posisyon nila with us. Nandiyan ang mga Montenegro. They're here. Kung gusto mong matapos kagad ang transaksyon nito, ayusin mo ang pakikitungo sa mga Montenegro. Lalo na kay Ramon.
Kwon, mukhang maraming kontrabando sa dala nyo. Malaki ang kumpiyansa sa iyo ni Lolo. Kaya huwag niyo sana kaming bibiguin. Don't worry, Mr. Kwon. Si Tanggol ang mamamahala ng distribution ng kargamento mo. Compadre! Na Julio. Ayun. Gustavo. Juan. Yeah, Roberto. Mukhang pamilya ang kasama mo ha. Sino siya? Tao ko yan. Tiwala. Siya ang mag-a-assist sa inyo. Tanggol. Happy to see you at safe ka pala. Very good. Wait, what? Ano nangyari? Wala ko, Kong. May nagtangka lang sa buhay ko. Kinidnap ako pero nakatakas naman. Humingi ako ng tulong kay Mayor pero wala siyang ginawa. Nagulat na lang ako sumulbat siya sa bahay after what happened. Hindi ko alam ito. Kung may nakapagsabi sana sa akin, hindi nagawan ko ng paraan. Di bale, babawi ako sa ito. Padre, sana hindi na yan maulit na muli. Ha? Buhay na aking apo ang nalagay sa peligro. Buti na lang magaling at matiskata si Tanggol. Nakuha niya ang makalabas ng buhay. Oh, pero kung may nangyari sa anak ko, sa tingin ko, hindi ko matatanggap ang mga pasensya ninyo. Well, Tanggol, kung gusto mong balikan yung mga kumidnap sa'yo, sabihin mo lang. Ako nang bahala sa kanya. Maraming salamat na lang, Kong. Pero huwag ko kayo mag-alala. Dinispatch ako na ang lahat ng mga kumidap sa akin. Don Julio, I can see you brought some friends. Siya pala. Compadre, ikaw ang dahilan kung bakit tayo nandirito lahat. Compadre, si Mr. Arthur Kwon. Isa sa pinakamalaking negosyante sa East Asia. Mr. Kwon, Don Gustavo. It's a pleasure to meet you, Mr. Kwon. No, the pleasure is mine. Mayor Guerrero. Mga Guerrero, sila sinasabi namin partners namin dito at sila may hawak na mainda. Partnering with a very powerful politician is a smart idea. Kamsahamnida, Mr. Kwon. Who's this beautiful woman? My granddaughter, Veronica, my pride and joy, and my heir. Pleasure to meet you all. I'm looking forward to this partnership with you and the Montenegros. Pleasure is all mine, Miss Veronica. Well, let me introduce myself. Miguelito Guerrero, the future mayor of Manila. Mr. Kwon. Masyado palang formal itong apo mo. Come on. Andiyan na yung shipment nyo. Very limited time. Bago tayo mapansin ng mga opisyal. Shall we? Yeah.
Legitimate business namin ang pagbebenta ng ceramic sa buong mundo. What do you think, Tanggol? Patalino idea. Sino mag-iisip na sa imported na base na yan? Diyan nyo itatago. Million, tulad ng pinag-usapan. Ati lang nung diniliver namin, ang binayaran ninyo, I need other distributors to sell more. Akala namin kami lang ang bibentahan nyo dito. Meron pa pala kayo ibang kausap. Ginamit nyo kami para ipasok ang produkto nyo dito. Ganun ba, Mr. Con? Datcom, papasukin nyo kami. May paparating na nato. Sinasabi ko na nga ba eh, ilalaglag mo kami.